Magandang umaga sa lahat. Ako ang tagapag-ulat sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa bahagi ng pamayagang pang-campus. So, ang bahagi ng pamayagang pang-campus, ito man ay pang-komunidad, pang-metropolitan o pang-national na pahayagan. Ang mga bahagi at seksyon ay halos magkatulad. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-unang pahina. So, ang una ay ang balitang pampuok. Ang balitang pampuok, ito ay balitang naganap sa bansa. Halimbawa nito ay health index. Dahil lahat naman tayo ngayon ay nakararanas sa init ng panahon. So, mostly kanang hot topic ron sa atong bansa ang health index. So, ang ato ra jud timan-an nga ang balitang pampuok ay ito ang mga balitang naganap sa ating bansa. So ngayon, pangalawa, dadako naman tayo sa balitang mula sa ibayong dagat. Ang balitang mula sa ibayong dagat, ito ang balitang naganap o nagaganap sa labas ng bansa. Halimbawa nito ay yung lindol sa Taiwan. Diba kay kuan na bisag naato siya sa laing lugar kay nabalita gihapon sa diri sa ato sa Pilipinas kay kuan man murag kusog-kusog ba ito siya nga linog. So para ma-aware sad ang mga taga-ibang bansa nga naa din nahitabo dito. So ang ato ra jud timan-an sa balitang ibayong dagat, ito ay mga balitang naganap o nagaganap sa ibang bansa. Pangatlo, ito ang balitang dateline. Ang panlabas na balita, ito'y ipinakilala sa pamamagitan ng petsa at puok. Hingil sa balitang naiulat, gayon din ang pinagkukunan ng mga materyales kung hindi ito isinulat ng lokal na patnugan. So, halimbawa sa balitang dateline, kay Koan. For example, Mayo 16, 2024. Sa lungsod ng Cebu ay nagkaroon ng malakas na baha at maraming mga mamamayan na naaapektuhan sa baha. So, for example kinakailangan sa balitang dateline nga naaang petsa kung kanus-an na nahitabo nga naaang lugar kung asa siya nahitabo o unsay nahitabo anang lugara og petsaha. So mauna ang balitang dateline. So pang-apat, balitang hinggil sa panahon. Ito ay karaniwan na nakatuon sa kalagayan ng panahon, puok, temperatura, direksyon ng hangin at bilis nito. Iniulat ang kalagayan ng panahon lalo na ang detalye kaysa balita. So, ang halimbawa nito kay kanang nasa 24 oras kanasa nanay segment sila nga kanang kuan ra jud siya kanang about sa weather ra jud siya kung unsa nay nahitabo na abay bagyo nga moabot or kanang kuan ba grabe ba ron ang kainiton. So, ang kaning balitang hinggil sa panahon kay nakafocus ra jud siya sa kanang unsay mahitabo sa panahon ba. Ang palima, ito ang index. So, ang index, ito ang solidong linya na nakapaloob sa pahina ng payagan na katatagpuan ang mga balita. So, diri sa index, kay naasa halimbawa kay kaning naa sa libro, ang index diri kay naa siya sa last part sa libro. Kaning naadira nakabutang or ang iyang content sa sud sa libro like unsay pinakauna nga kanang murag pinakauna nga topic sa libro pero dapat siya kay kanang alphabetical ang pag nagkakasunod-sunod ang kuan naa sa index like kanang A hangtod Z bahalag wala kanang sama for example kani nga topic kay naa siya diri ang balita na so action story so kuan niya kay balita ng paghahamok
So bahalag wala siya ano sa pangalan ni? Bahalag wala siya naa sa page 1 ba na andara page o basta ang topic nga nag-una kay alphabetical siya, nag-start siya sa letter A. Or mo ba? So, mo na ang index. Dadako naman tayo dito sa mga bagay na matatagpuan sa unang pahina. Una, ang pangalan ng pahayagan. So, ang pangalan ng pahayagan, ito ang nagtataglay ng pagkakakilanlan ng isang pahayagan. Kung unsay name ana nga newspaper. Pangalawa, tainga or tainga. So, maaring mayroon o wala nito ang pahayagang pampaaralan, matatagpuan nito sa gilid sa itaas ng bahagi ng pangalan ng pahayagan, sa kanan o kaliwang bahagi o pareho sa kanan o kaliwa. Pangatlo, ito ang ulo ng pinakamahalagang balita. So, bago ka dapat magsalita, siguraduhin mong ito'y nangyari at makabaluhan. Pang-apat, ito ang running head. So, ang running head ay isang tumatakbo na ulo ay isang maikling pamagat sa lilitaw sa tuktok ng bawat pahina ng iyong papel as header na pahina. So, kinakilala na tumatakbo ng ulo ang mga pahina para sa mambabasa kung sakaling magkahiwalay sila. At kung ipasa mo ang iyong papel para sa paglalathala, ginagawa ito habang pinanatili ang iyong pagkawala ng lagda sa panahon ng proseso ng pagsusuri. So, iyon ang dahilan kung bakit tumatakbo ng ulo ay isang malaking pamagat at hindi ang iyong pangalan. At panglima, ang ulo ng balita. So, ito ang pangunahing pamagat o pinakamainit na pinakamahalaga at pinakamahalagang balita na naganap na sulat ito sa tipong malalaki. So, ang ulo ng balita dito ay kung unsa jud ang main kanang topic sa usa ka balita. So, yun lamang ang mga bagay na matatagpuan sa unang pahina. So, dito naman tayo sa pang-anim, ang deck. Ito ay sumusunod sa ulo ng balita na nakalagay sa ibabaw ng pangunahing ulo ng balita at kilala rin ito na bangko o bahagi ng ulo ng isang balita. So, ang deck, ito ay isang nakatayo sa pagitan ng isang headline at teksto ng artikulo. Ang deck ay isang term sa pahayagan para sa isang maikling buod na artikulo na kasama ang headline ng isang artikulo. So, yun ang deck. So, pang-pito, pamatnubay na pangungusap. Ang panimula na balita, ito ay maaaring salita, lipo ng mga salita, pangungusap o talata. So, ang pamatnubay na pangungusap, ito ang pinakamahalagang bahagi ng balita sa kabuuan sapagkat ito ay unang binibigyan pansin at umakit sa mambabasa. So, ang pamatnubay na pangungusap kay importante kay ni siya sa part sa usa ka pamahayagan dahil anhim rag makuha ang atensyon sa mga mambabasa. Ang simula ng balita ay nangangailangan na higit na atensyon mula sa mambabasa, gayon naman sa manunulat. Sinusuri muna ng mambabasa ang mga balita at saka magpasya kung alin ang babasahin batay sa kanyang panlasa. So, ang pamatnubay, kagaya ng sinabi kong kanina, na ang patnubay na pangungusap ay pinaka-importante sa isang pamahayagan dahil dito nakatuon or kinakailangan, nakafocus na nindot ang pagkasulat sa pamahayagan para diri ma-determine sa usa ka mambabasa na ari makuha ilang or makatch ilang attention ba nga ay kani kanang dapat kana ako ni siya tiwason kay murag interesting kay ni siya nga kuan balita. So, pang 8 ay balita. Ang balita ay ito ay isang buong balita na mga pangyayari ay binubuo ng pamatnubay na pangusap at teksto sa pinakamalawak na pamatnubay
na pangungusap. So, ang balita, ito ay isang uri ng lathalain. So, kibaw naman ta nga ang balita kay kuan jud siya part sa ito ay kanang mura kuan importante. So, ito ay uri ng isang lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakakatulong sa pagbibigay alam sa mga mamayan. So, ang balita kay arit na makibaw kung unsay mga nahitabo sa atong lugar o sa laing lugar. So, ang balita ay maaring din itong dili ra ta makakuha kundi sa TV kay pwede sa ta makabalita sa pamamagitan ng pamahayagan, then sa atong mga social media na asad labi na ron dali ra kay ta makakuha og mga impormasyon kay halos lahat ng mga tao ngayon ay kanang murag dara na sa cellphone nakafocus niya dali ra kayo labi na i-post dayon ang usa ka balita dali ra kay makibaw ang mga tao kay na focus sila sa cellphone. Then pwede sad sa kanang atong mga silingan like pwede like kanang makaibaw ka hala gimarites kanang pwede na gimarites niya ang kanang sama nahitabo sa for example na ay linog dito anang lugar nya mo na ang silingan uy kanang ingon ana mo na nga dali ra kay ta maka ug unsay mga nahitabo sa usa ka balita. Ang pangsyam ito ang kolom. Ang kolom ay pahabang pagkakahati sa mga bahagi ng pahayagan. Marami sa mga pambansang pahayagan ay nahati sa 8 na kolom samantalang ang mga pampaaralang pahayagan ay nahati sa 5 kolom or 12 M's ang bawat isa. So pareha atong gipabuhat ang example ni katong gipabuhat ni Miss og usa ka pahayagan. Di ba kay man to? Sakto nahati man to sa 8 ka kolom ang di ba ang una ato kay gipabuhat ni Miss kay sa una ka sa first page kay upat ba to or tulo. Then sa next page kay I think na sa siguro to 3 or 4 sad to basta kay ang kaning column kay diri nag-serve as kanang ay nakabase kung pila ka column ang naa sa usa ka pahayagan. Naaman diri nga ang pambansang pahayagan ay nahati sa 8 na column. So ang samantalang ang pamparangon pahayagan ay nahati sa 5 column lamang. So mao to ang column. So ang pang-10 ito ang column rule. Ang column rule ay ang patayong linya naghahati sa pahina ng kolom. Karamihan sa mga pahina ng pamayagan ay nahahati sa mga kolom ang pagitan. Karaniwan ang isang 1 or M ang lapad ay pagitan ng tinatawag na sunken rule. So ang column rule ito ay patayo kanang vertical line na nahahati sa pahina ng kolom. Like naman sa usa kapahayagan kanang naadjust siya nag-ana nga part nga pagsuwat. Then karaniwan ang isang 1 M ang lapad di ay sa kanang kasagaran nga lapad sa usa ka pahina na nakuan sa column rule kay 1 M. Then, ang tawag sa pagitan ay karaniwan ay isang 1 M ang lapad. So, ang pagitan ng tinatawag na sunken rule. Next, ito ang lupi. Lupi ang gitnang pahinang guhit na naghahati sa pahayagan sa dalawang bahagi. Ang tawag di ay sa kanang kanang pahinang guhit sa usa ka newspaper kay naman ay ana no. So ang tawag di ay ana sa nahati sa pahayagan ng dalawang bahagi kay lupi. So next kay may katha, ang pangalan ng reporter na sinusundan ng balitang itinatampok. So ang tawag di ay sa reporter nga pangalan ng reporter na sinusundan ng balitang tampok, for example
kuan na balita dira. Then ang nag-report halimbawa si Mike Enriquez. So ang may katha kung sino ang taong kanang report ana nga balita. Next, ang kahon. Ang kahon ay balitang nakakulong ng line rules. So, ibig sabihin ang line rules ay isang patakaran sa paglalagay ng mga guhit o linya sa isang pahayagan upang maayos at malinis ang pagkakalagay ng mga artikulo, larawan, at iba pang elemento. Ito ay ginagamit upang gawing organisado at madaling basahin ang mga pahina ng pahayagan. So, ang line rules ay nagbibigay ng gabay sa paglalagay ng mga elemento sa pahina tulad ng mga titulo, larawan, or caption. Sa pamamagitan ng pagsunod sa line rules, natitiyak na maayos at professional ang itsura ng pahayagan. Next is larawan. Larawan ang metal na plato na kinalalagyan ng larawan sa pahayagan, kilala rin sa tawag na cliche. So, ibig sabihin ang cliche ay isang metal na plato na ginagamit sa pagkalagay ng mga larawan sa pahayagan. Ito ay kilala rin bilang larawan plate. Ang cliche ay isang espesyal na plato na may kaukit na imahe na larawan. So, ito ay ginagamit sa proseso ng pagprint ng mga larawan sa pahayagan. Sa pamamagitan ng cliche, naging posible ang pagprint ng mga malinaw at detalyadong larawan sa mga pahayagan upang maibabahagi ang mga pangyayari at impormasyon sa mga mambabasa. Kasunod naman ay ang paliwanag sa larawan. So, paliwanag sa larawan, ito ay isang tekstong sinusundan ng mga larawan at ibang gawang sining ay higit na kilala sa pamagat. Ang isinulat sa ibabaw ng larawan ay tinatawag na slug line. Ito ay maaaring ang pamagat o paliwanag na nasa itaas ng larawan. So, ibig sabihin ng paliwanag sa larawan, ito ang tekstong kanang sunod sa kanang nagi sa picture at ibang gawaing sining na higit sa kilala na pamagat. So, ang tawag di ay sa kanang picture na naa sa babaw ay slug line. So, ito ay maaring pamagat. So, it's either title or kanang unsay pangalan ni? Paliwanag na siya sa picture or unsay pangalan ng Bisayaan ng paliwanag kanang it's either explanation siya sa picture nga naa sa babaw. Next is kicker. So ang kicker, ito ay ang tagline ay inilagay sa ibabaw ng balita. Subalit higit na maliit kaysa ulo ng balita. Kilala rin ito sa tawag na teaser. Kung minsan naman, ito ay mas malaki kaysa ulo ng balita at ito ay tinatawag din namang hammer. So, ang kicker di ay kay mao din na ang tagline sa usa ka balita kanang naa sa babaw sa ito ay nilalagay sa ibabaw ng balita. Pero, ang kicker or ang tagline kay mas gamay siya og font kaysa kanang ulo ng balita. So, ang tawag sa di ay it's either kanang say tawagan na yan ay nagsisilbing teaser ng isang pahayagan. Next is credit line. So, ang credit line, ito ang linya na nagbibigay ng pinagmulan ng balita or larawan. So, from the word credit. So, ang kanang mga picture nga mga picture nga nasa isang pahayagan or balita, kay kinakailangan natin yan bigyan na kanang credit kung asa na ang picture gikan, kanang, for example, kanang na-picture diha sa kanang sunog. So, kinakailangan nato nga nasa ubos, ngabot nga nato larawan ni. Or ang pasabot ana, kung nailarawan ni, for
For example, larawan ni Maria. So it means ang picture nga naa diha sa naa sa newspaper kay gikan na ni Maria. So mao na ang credit line. So yun lamang ang mga nasa pangunang pahina. Ngayon, dadako naman tayo sa pahina na editorial. So ang una dito ay ang pahina. Ang pahina ay binubuo ng bilang ang mga pahina. Petsa ng pagkalathala, pangalan ng pahayagan na karaniwang isinulat sa itaas ng pahina, na matatagpuan din sa ibang mga pahina. So, from the word pahina, nasa pages. So, ang naa sa pahina kay na dili jud mawa ang petsa kung kanus ana, pangalan kung unsa ang pangan sa newspaper, kanang kadalasan ito makikita sa itaas ng pahina or matatagpuan din or makitaan sa mga next pages. Next is masthead. Ang kahon ng editorial na may logo, pangalan ng pamunuan at ang katungkulan ng mga ito, halaga ng subscription, tagapaglathala, at ibang mahalagang datos ukol sa pahayagan. Ang logo ay ang bahagi ng pahayagan na kung saan nakatala ang salita o mga salita tulad ng pangalan ng pahayagan o section. So, ang ibig sabihin ng masthead dito ay ito ang kahon ng editorial. Kanang naman ay kanang box, no? So, naadjud na ay logo. And pangalan na pumunuan ay at ang katungkulan ng mga ito talaga. So ang logo ay ito ay isang bahagi ng pahayagan na kung saan naa dito tanan ang mga words tulad ng pangalan ng pahayagan or asa siya nga section. Next ay pangulong tudling o editorial. Ang komentaryo ay isinulat ng sinuman sa mga patnugot na nagpapahayag ng mga puna o opinyon ng buong pamunuan na pahayagan hinggil sa iba't ibang paksa. Ito ay paninindigan na rin ng pahayagan. So, ang ibig sabihin ng pangulong tudling, ito ay isang komentaryo na isinulat ng sinuman sa mga patnugot. So, usa ka comment nga naa sa editorial nga bisag kinsa ang nagkanang manunulat ay may kanang unsay pangalan ni patnugot na napapahayag ng puna or iyang opinyon sa pamunuan ng pahayagan. At ito rin ay paninindigan na rin ng isang pahayagan. Next is tudling pang-editorial. So, ang tudling na pang-editorial, ito ay ang sariling pananaw ng sumulat na tumutiligsa, nagtuturo, umaaliw, o nananawagan batay sa layunin. So, ibig sabihin ng tudling pang-editorial, ito ay ang mga writer or ang kanang mga nagtuturo or kanang mga unsay pangalan ni nagbibigay aliw para dili maboard ang usa ka editorial o ito rin ay nananawagan batay sa mga layunin. At ang panghuli ay dili pa di ay. Next ang tudling pangkarikatura. So, ang tudling na pangkarikatura, ito ay nagbibigay diin sa mga payak na puntos. Karaniwang nakapagtatawa at may tungkulin diin tulad ng Pangulong Tudling. Ito ay may panindigan at hindi isang kaganapan na Pangulong Tudling. So, ang tudling pangkarikatura, ito ay nagbibigay diin sa mga payak. So, kuansad, mostly, ang tudling pangkarikatura, ito ay nagbibigay or nakakapagpapatawa ng isang tungkulin. So, murag same ra saya sa Pangulong Tudling. Next
Next ay guhit Pangulong Tudling sa editorial. So, ang maikling pahayag o siniping kasabihan na isinisulat sa hulihan ng tudling pang-editorial. So, ang guhit Pangulong Tudling, ito ay kanang short description sa usa ka pamahayagan o siniping kasabihan isulat. So, naani siya makita sa last part sa tudling pang-editorial. Next is liham sa editor. Ang liham ay ipinadadala ng mambabasa sa editor, ang sariling pananaw ng sumulat at ibinibigay sa tiyak na aspeto. So, ang liham editor, ito ay ipinadadala ng mambabasa. So, maoni ay kanang ang liham editor kay ang story kay ito ay kanang iyang ipaabot ba or iyang ipadala sa editor sa usa ka editorial. At ito ay may sariling pananaw ng sumusulat at binibigyan ito ng tiyak na aspeto. So, dadako naman tayo sa last part ng aking report, ang pahinang pampalakasan. So, ang pahinang pampalakasan, ito ay ang pampalakasang balita ay nahahati tulad ng mga pangkaraniwang balita. Ang anumang matatagpuan sa pahina ng balita ay maaaring matagpuan din sa mga pampalakasang seksyon. Ang iba pang mga bagay na maaaring matagpuan sa pampalakasang seksyon ay ang komentaryong pampalakasan at lathalaing pampalakasan. So, ibig sabihin, ang pahinang pampalakasan, ito ay isang seksyon sa isang pahayagan o iba't ibang uri ng media na nakalaan para sa mga balitang may kaugnayan sa palakasan o sports. Ito ay karaniwang nahahati rin tulad ng pangunahing balita, pang-ekonomiya at iba pa. Sa pampalakasang seksyon, maaari mong mahanap ang mga ulat tungkol sa mga kaganapan sa sports, mga palaro, mga panayam sa mga atleta, mga analisis at iba pang kaugnay na impormasyon sa mundo ng pampalakasan. So, ibig sabihin ang pahinang pampalakasan ay tungkol lamang ito sa mga kaganapan sa sports. So, ang naara jud ani nga section ay nakalaan lamang sa mga panayam or balita patungkol sa sports. Kung unsay na, for example, halimbawa kung sa karon kay ang panghinang pampalakasan kay kato ang PBL last Sunday kay kanang sa volleyball kay nakadaog ang Creamline against Chukumutchu. So, hot topic karon mo na ang hot topic karon so far ang sa pampalakasan ang katong PBL nga nakadaog ang Creamline, then gahapon kay sa UAAP, then kay ang na-champion sad sa kanang boys kay ang NU, then sa girls gihapon kay ang NU. So, more jud ang nasa sulod sa pahinang pampalakasan ang kung unsay mga nahitabo sa sports karon sa atong bansa. Then, pwede sad or mag-interview sila og mga athletes nga naay kanang connection about sa unsay na or kanang naay kanang lagi connection about unsay nahitabo na sa mga sports karon. So, yun lamang ang aking report sa araw na ito. And sana mayroon kayong mga natutunan sana mayroon kayong natutunan sa aking pag-ulat. Maraming salamat at yun lamang po.